Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel. Sa video ito guys, ba't ikilig ka ng salita ng Diyos na ihatid sa atin ni Pastor Anthony Kalipusan tungkol sa Seek First the Kingdom or Seek First the Kingdom of God na mabasa guys sa Matthew 6:33. So yun guys, para sa buong mensahe na yan, panoorin nyo ito. Buhay gising. Pumunta po tayo dito para magsambahan, hindi matutulog. Amen? Pakisabi sa dalawang tao, praise be to God at nandito ka kapatid. Dalawang tao po, sige, tayo, magsitayuan. Magsitayuan, hallelujah. Praise be to God at nandito ka. Amen. Hallelujah. Is good. So, okay lang po bang lahat? Ready? Ready po ba? Sige po, kasi nasa pangatlong linggo na po tayo. And we're so blessed dahil sa dami ng mga pangyayari ngayon. Andito pa rin tayo, no? Nagbibigay, inilaan natin ang ating mga oras, ang lahat po na nanggaling po sa Panginoon, kung saan kahit man lang ang oras natin nasa loob tayo, kung saan yung puso natin ay nakatutok po sa ating buhay na Panginoon. So, ang ating patuloy na pinag-uusapan, yung Start Fresh with God, kung saan makikita natin at mababasa sa Isaiah 43 verse 19. May I ask everyone to stand and let us all read together in Tagalog and let us declare the Word of God to really manifest every now and then as we continue to serve the Lord in every single moment and single seconds in our lives, in the mighty name of Jesus. Amen. Isaiah chapter 43 verse 19 says, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Amen. Let us all bow down and let us pray. Almighty Father, we are so blessed and we're so grateful for this wonderful word that comes from you. A very great reminder for who we are, even though we are Gentiles, but as we receive Jesus as our Lord and Savior, we have now the right and authority to be as your children and even to be your servant. Let these words, Lord God, continue to let us know that we are very important to you, that you have offered your life, your body and blood for us, to give back to the Father and to all the promises that has been given, that has been manifested, and it will really happen. Not just for us, but even to the town of Lobok and even to the people of Lobok, Lord God. That Lobok will shine as one of your chosen place because your chosen people stand boldly for your word. Stand boldly for what you have planned. And this we pray not because we are righteous. This we pray because we have our Lord Jesus Christ and the presence of the Holy Spirit and the authority of the Father in heaven. In Jesus' name, amen. Amen. Please be seated. Hallelujah. So, ating pag-usapan ngayon, no? Yung sinabi noong dalawang linggo pa, kasama na yung narinig natin sa ibang mga naturuan na seek ye first the kingdom or seek ye first the kingdom of God. Ito po yung nababasa natin sa Matthew 6:33, no? Sabi dyan, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Amen? At ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam niyo mga kapatid, itong binabasa natin kung saan masasabi natin ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa kung paano natin hanapin, amen, ang kaharian ng Diyos. Alam natin, araw-araw busy-busy po tayo. Lalo-lalo na pag yung mga sarili natin ay maraming kaalaman, maraming kalakasan, lahat ng mabubuti minsan ginagamit natin
sa sanlibutan. Pero sa araw na ito, we are being reminded na lahat ng ito ay ibinibigay ng Panginoon para sa kanyang kalingan. When we serve the Lord through His kingdom, it doesn't mean that we'll be against the world. Amen? Medyo magulo lang po kasi sabi nga doon, we don't belong in this world. But this world allows us to practice righteousness. Amen? Kasi po pagdating doon, hindi naman pwedeng may merong negatibo pa. Kaya dito pa lang, dapat kung alam naman natin, kung inaalam pa natin, dapat sa bawat buhay natin, yung ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, when He resurrected, yan po ang kailangan sa bawat isa sa atin. Kasi po, nung itong binabasa natin, ito po yung katuruan ng ating Panginoong Hesus nung siya po'y nasa bundok. Nung siya po'y nasa bundok, feel na feel ng ating Panginoon yung kanyang pagmamahal sa tao. And if you are going to put yourselves na yung mga taong sumasama sa inyo, tumalakad ng ilang kilometro, no? Iniiwan ka ng mga ari-arian, mga pinagkabalaan. It's because at that time ay hindi talaga maganda yung buhay ng ating mga kapatiran, mga Israelites. Amen? At talagang iniisip nila na baka ito na yung sinasabing Messiah, yung tagapagligtas. Dahil sa panahon iyon ay talagang sinasako pa ang Israel ng mga Romano. At alam niyo naman, kahit nga tayo dito sa ating paligid, iba, may mangyayari lang sa bahay, akala mo na sinasakop ka na, galit na galit. Yun pa kaya mga kapatid, for how many years silang sinasakop? At hindi lang sila sinasakop dahil buti naman yung sa atin, sinasakop dahil gusto nilang tumulong sa iyo dahil hindi siguro natin alam kung ano dapat gawin. Doon talagang sinakop sila dahil may mga personal interest na hindi related sa mga kagustuhan ng mga lokal na katao. Kaya kung isabuhay natin yung buhay na nandun sa kanila, knowing the fact that they are the chosen people of God, sasabi talaga natin na mahirap intindihin ang spiritual na buhay. Pero kung maintindihan natin yung mensahe ng ating Panginoon, dahil alam nyo, kung tutukuyin natin kung ano talaga ang gusto ng mga tao, kung bakit sila gusto sumama noon, ang talagang hinihingi nila at inaasahan is tatlo lang. Una, pagkain. Pangalawa is that may nainom sila at that time. At dahil sa kahirapan, nangailangan sila ng damit. Kaya kung nababasa naman natin siguro yung buong verses from chapter 6, 25 to 34, yun ang tinutugan ng Jesus, ang pag-alala ng tao tungkol sa tatlong bagay. Amen? Amen. Siguro hindi kaparehas sa ating panahon ngayon, no? Pero it's the same pattern of life. Na minsan, tayo ay nahiwalay dun sa plano ng Panginoon, dun sa direksyon sa karya ng Panginoon, dahil sa mga ganitong klaseng problema or mga distraction. Why? As I said, we are still in the world. Pero, sanglit tayo po yung mga Kristiyano na po, hindi po tayo dapat maabala. Amen? Dapat patuloy tayong nakatutok, may puso, may kagalakan, kahit anong pangyayari sa ating kapaligiran. Dahil yung lahat ng mga nangyayari sa kapaligiran ay dapat hindi maka-apekto sa relasyon sa Diyos. Yung relasyon natin sa Diyos, kung saan lagi natin inaanap, ay yan yung ating katagumpayan sa bawat oras. Palapakan natin ang buhay. Bago ang talata ng 33, sabi doon, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay hinanap ng mga hintil
Nalalaman ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. So at that time, nung nagtuturo si Jesus, in-explain niya ba na, alam niyo, yung problema niyo, dapat hindi naman talaga problema yan eh. Kasi, ang ibig kasi sabihin ng isang hintil is yung mga taong walang Diyos. Amen? Pero nung sinabi niya na tayo po'y mga anak ng Diyos, parang ikinumpara po tayo ng mga bagay katulad ng mga ginagawa ang ating Panginoon. Amen? Katulad ng mga ibon, yung water lily, di ba? Na sila po'y nabubuhay, nagkikita ng kanilang kagandahan, na walang nag-aalang tao o sa kanilang saying na kayarian. And that thing is, Jesus is boldly speaking to them with authority. Na dapat tayong lahat ay ganun din dapat ang ating nature of God. Amen? Hindi po talaga tayo pababayaran ng Panginoon. At hindi po talaga tayo pababayaran. Kaya gamitin natin ang lahat na meron tayo para sa kabutihan ng Panginoon at para sa Kanyang mag-glorify po natin ang mabuti at matapangyarihan ng Panginoon. At dahil dyan, magkakaroon tayo ng 5 punto. Una, hanapin ang Diyos ng sinasadya. Amen? Yung pagpunta niyo ba rito ay sinasadya niyo o dahil linggo lang? May kaputiran tayo galing Manila, sinasadya talaga pumunta rito para magsamba. Amen? Para magkakaroon. Sasadyain ko natin punta tayo ng Manila para magsamba din ng Panginoon. Amen? Diba? Kasi yung binabasa natin kanina sa Matthew 6:33, ito yung mga 5 importanteng maintindihan natin na yun ang mensahe niya dun sa bukid, no? Ngunit hanapin. Alam niyo po, lalong-lalo na sa mga kabataan at sa mga galing sa eskwelahan. Ang daming busy-busy talaga yung mga eskwelahan na yun. Ano na lang mga klaseng pinag-aaralan. Pero, we're very reminded na hindi naman yan masama. Ang masama dyan talaga kung wala na tayong panahon sa ating Panginoon. Amen? Amen. Katulad ng sinasabi ni Jeremiah 29 sa 29 verse 13, basahin po natin. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatapuan. Kung buong puso ninyo ako hahanapin. Kaya yung ating puso po mga kapatid, dapat alagaan natin sa araw-araw with prayer. Kasi pag hindi tayo nakatutok dyan sa ating Panginoon, ang daming yung tibok parang ibang isyu ang narinig, no? May issue sa pera, may issue sa relasyon, may issue sa time, lahat na lang, pagpitik mo, ano kaya pwedeng gawin? Kaya sinabi ni Jeremias, nado itong propetang ito, sana may makita man tayong isama na sa panahon ngayon. And I pray to God, kung meron noon, meron din niyo. And I pray to God na dito po yan sa loob ng ating ministry. Amen. So, magiging gabay na yung puso talaga natin dapat alagaan natin sa pamamagitan ng pagmamahal ng ating Panginoon. Katulad na po yan ng isang bata, no? Na nawawala ay hindi basta-basta naghahanap, di ba? Siya ay umiiyak at taimtim na naghahanap din, ganyan din ang nais ng Diyos. Na pag tayo po ay alam natin na malapit tayo sa Diyos, amen? Amen. Ang palimot naman, hindi naman talaga nagbabago eh. Ganun naman lagi yan eh. Depende lang yan sa iyong pananaw at depende lang yan sa iyong feeling kung sino kasama mo. So katulad ng isang bata,
Kung alam ng bata na wala yung parents niya, kunyari, Tagalog ka, bigla kang pumunta sa Manila, hindi mo na makita nanay tatay mo, talagang magpapanig ka, no? Ganun din po sa buhay spiritual, lalo na sa kingdom of God. Ang isa pong talagang tinutukoy ng ating Panginoon ito, kung talagang yung buhay natin ay hindi na naayon sa kanyang kagalakan at sa kanyang mga purpose, doon mo na maintindihan ang gulo ng mundo, ang gulo ng buhay natin. Amen? Naramdaman niyo ba yan? Kasi kung naramdaman niyo, noon tayo ulit. Iluwan natin yan. Amen? Kaya dito, kailangan natin ang mga paalalang ito upang tayo ay makahanap ng Panginoon. At paano natin siya hanapin? Ganito lang. Maglaan ng oras sa panalangin at salita ng Diyos. Amen? Hanapin ang Diyos araw-araw. Hindi lamang sa oras ng problema. Kayo mga parents, masaya na kayo pag lalapitan lang kayo ng mga anak niyo, ma, pahingi pera, ma, pakamot, nakain, gutom, di ba? Di ba, tuwa niyo yung parents niyo, ma, mayroon ako 99, ma, 75, nakapasa. Amen? Yan po ang gusto ng ating Panginoon po. Hanapin ng Diyos araw-araw. It doesn't matter kung anong sitwasyon ng bawat buhay natin. It means we are too dependent to Him. At pag ang Diyos ang Diyos ay makakapag-observe ng ganyan puso na tayo ay talagang nagdidepende sa Kanya, ay talagang hindi tayo bababayaan. Ang pinakauli, gawin unang takbuhan ang Diyos. Hindi huling option. Amen? Kaya yung mga bata, kahit saan kayo pumunta, lalo-lalo na sa dami yung mga challenge, lalo-lalo sa mga college students natin, unahin niyo ang Panginoon. Amen? Kagaya ng sinabi na Isaiah sa chapter 55 verse 6, kaya lahat, hanapin mo siya habang siya matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya yung malapit pa. Amen? Ano ibig sabihin? Mawawala ba ang si Yahweh? Bakit sinasabi dyan na matatagpuan pa? Dahil po, habang nandito po tayo, we're in the midst o parang we are being observed. Wala pa yung judgment. Ibig sabihin, we have all the time. Yung freedom natin is being loved by God through grace. At sana naman hindi natin abusuhin yan. Ibalik natin yan sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. Kaya po ba? O gusto nyo ako nang masusunod? Bahala na kung susunod sa akin na huwag naman ganyan. Okay. Alam ko mga gwapo kayo, meron kayong mga napagdaanan na talagang na champion nyo, pero hindi ibig sabihin na sa inyo lang yan. Kagaya ng lagi ko sinasabi sa inyo, lahat ng ating mga magandang nagawa, kabutihan at mga kapanalunan sa buhay, tayo po'y naging instrumento lamang sa unang pagkapanalo ng ating Panginoon sa Kanya lahat ng dapat napapatuloy. Parapakan ko natin. So, pangalawa, sabi nga dyan, unahin ang Diyos sa lahat. Amen. Unahin. Mababasa po yan sa Proverbs chapter 3 verse 9. Sabi dyan, parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyong ring kanlunan. Amen? Kaya nga, meron tayong honoring, di ba? Yung honoring po yan, ay hindi naman po yan talaga sistema natin, kundi isa yan sa mga gesture ng expression ng ating faith sa Kanya. Kagaya ng sinabi
ni Haring Solomon dyan sa Proverbs 3 verse 9. Parangalan mo si Yahweh sa pamagitan. Kaya ito ang ginagawa natin. It's just a matter of we humble down before God doon sa mga nangyari. Lalo-lalo na linggo-linggo. I know in every battle there are victories. Amen. Kaya pag sa linggo, i-honor natin sa Lord. Ibig sabihin, kahit anong ganda ng nangyayari sa bawat pamilya, sa bawat negosyo, at sa bawat trabaho, isa lang ang dahilan dahil sa ating buhay na Diyos. At dapat lang parangaralan natin ang Diyos. Kapag unang ilagay ang malalaking bato sa garapon, magkakasya pa ba ang buhangin? Amen? Diba? Nakikita niyo naman siguro yan sa isang Facebook, social media ng mga posting, no? Sa isang professor, napuno na ba? Pero ang maganda lang doon, ang inuuna talaga nila is yung mga bagay na pinaka-importante. Ibig sabihin, hindi talaga maiwasan na marami tayong ginagawa. Amen? Kaya na, minsan kung siguro naka-observe sila, bishop sa akin, Pastor, bakit mo ginagawa na? Actually, hindi naman po. At galing naman tayo din sa malaking kumpanya na we really value yung designations. And sometimes, when you do the things, di ko talaga makalimutan ko nung ako'y isa pang bartender, tapos nakikita ko yung mga assistant manager na nakaupo lang sa office. Sabi ko, dati naman ito, nakaupo lang. Sabi ko, pagod na pagod, pati na patay. Kasi akala ko noon, na yung mga nakaupo, walang ginagawa, tapos yung mga busy, yun ang may mga ginagawa. Siguro ganun din kayo, mga pastor mo, lagi lang nagbabasa ng Bible. Pero nang na-promote na ako, naging assistant manager na ako, naintindihan ko pala na yun pala lahat ng ginagawa ng mga busy tao, galing pala sa isang taong nakaupo para maging maayos ang lahat ng takbo. Amen? Kaso nga lang, maganda na sa malaking kumpanya, marami siyang pambayan. Ikaw doon, ikaw doon. Amen? Lalo na sa homestay natin, pinaglaban natin ang probinsya sa Bohol na hindi tayo tatawagin na mahal. Diba? Bohol is gold, so hindi tayo pwede magtaas. Pero siyempre, pag hindi ka magtaas, makukompromiso din yung sahod kung sana sa tao. Kasi kung hindi ka magpataas, tapos marami kang tao, bagarutan ka. Amen? Kaya, gano'n lang po ang nangyari. And we have to understand that principle must be applied also in the church. Ibig sabihin, yung mga elders nyo, hindi nyo nakikita, ay hindi na sila tumutulan. The more na wala sila, the more you pray, Lord, salamat dahil nagpaplano sila. Lord, salamat dahil nakikinig sila. Lord, salamat dahil inuunang ka nila. Amen? And time will come na maintindihan nyo kung kayo po'y ibigay na sa inyo talaga yung authority. Kasi tayo lahat naman, pareho-pareho lang naman tayo, no? Hindi lang sabay-sabay. Nakataon lang, ako po ang senior pastor niyo ngayon. Siguro after 10 years, wala na ako, kaya na naman po ang maging senior pastor niyo. Sa inyo naman mga binigay na biyaya ng Panginoon sa inyo. Pero sa ngayon, ang importante, dito tayo, talagang ini-embrace natin yung kahalagahan. Kasi kanina ng umaga, maaga ako umalis, bumisita ko sa office natin sa tingnan nyo nga naman sila, no? Talagang daming tao nag-celebrate na Saturday. Makikita natin yung tradisyon at kultura kahit huwag na natin question yung tama ba yan o mali. Pero kung sila sumunod, hindi na issue kung tama o mali. Problema na yan doon sa nagpapaintindi. Pero ang importante ay sumunod tayo. Nung kahapon, nung natuturo ako sa PNP, ang pinag-usapan namin is yung Proverbs 6:6-8. No? Kung
pagpaparami at saka leadership. School talks about the ants. Tapos, imagine no, yung ants, yung tao kinukumpara sa ants. Bakit? Hindi naman sa paligid tayo utak ng ants. Pero, yung ginawa ng Panginoon, yung sa mga hulmigas o ants o langgam, sabi nga nila, yung sa Visayas, yung langgam, gumagapang pa sa Manila, Hindi, baliktad. Sa Manila gumagapang. Amen. Malaking lesson kasi. Kasi alam niyo po, ito yung nakikita natin sa ating mga kapatid ng Kristiyan. Lalo-lalo pag hindi tayo, wala sa tama yung puso natin nagbabasa sa salita ng Panginoon. Kasi sa katuruan doon, sabi doon, pumunta kayo doon sa langgam, obserbahan nyo. Iba yung insulto sa tao. Mag-observe tayo sa kanila. Dahil perfecto yung ginawa ng Panginoon yun sa langgam eh. Una, ang langgam, hindi nabanggit doon yung hari o yung ang langgam, ang nagpaparami sa langgam is yung queen. Amen? Doon pa lang, hindi na importante kung sino hari-hari dito sa simbahan o sa ministry. Ang importante dito, anong purpose mo? Amen? Ang binabanggit doon, queen. Anong trabaho ng queen? Papaparami lang. Tayo, magpaparami pa tayo. Amen? Kung kailan tayo lagi nagbabasa, nag-aaral, kung kailan tayo nagiging medyo maarante, medyo sensitibo, binigyan tayo ng katuruan, unahin natin ng Panginoon para mag-function tayo according to sa talagang naayon sa ating Panginoon. Amen? Kaya unahin talaga natin ang Panginoon. At intindihin natin ang kanyang mga salita upang maging functional po tayo. Sabi niya sa Matthew 6:24, walang makapaglilingkod sa dalang Panginoon. Amen? Kaya kung merong blessing sa buhay mo, always think God that it is from Him. Amen? Hindi yan competential yun. Amen? Mahirap po kasi hindi na ako nakapag-Bible study pastor kasi mayroon akong ginagawa, mayroon akong negosyo. Dapat nga, mas lalo kang maging aktibo dyan dahil pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. Kung saan ka binigyan, doon ka pa nagiging komportable at nagiging walang time sa Diyos. Amen? Kaya yan ang lagi natin isipin. Dahil sabi diyan, unahin ang Diyos sa oras, pera at mga desisyon. Simulan ang araw kasama ang Diyos. Iayon ang mga plano sa kalooban ng Diyos. Amen? Tuloy? Amen. Naayon talaga to sa Diyos yung mga plano, yung pagpunta niya dito. Kaya palapakan natin ang Panginoon. Pangatlo, pasakop sa kaharian ng Diyos. Kung tayo po'y nangamba or nag-dream, nag-desire sa kingdom of God, then we have to allow ourselves to be in the kingdom of God. Hindi mo pwedeng pupunta ka sa isang lugar na gusto mong sila yung mag-adjust sa'yo. Dapat kahit sino naman, pagpunta mo sa isang lugar, dapat ikaw yung mag-adjust. Amen? Kaya lang isang bansa, kung walang batas, magulo. Ngayon din ang buhay na hindi nagpapasakop sa Diyos, eh walang tunay na kapayapaan. Kaya nga, every time you read the Word of God, kahit anong parang, experience ba yan? Yung parang ang gulo ng pag-iisip natin, parang walang solusyon. Pero nung nagbasa ka ng salita ng Diyos, wala namang ginawang action o mga sistema kung paano mawala. Pero, naramdaman mo lang na nawala. Comfort. Amen? Amen. Ganun na po kasi
Powerful talaga yung salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, parang hagdan lang yan, steps. The more you read the Word of God, the more umangat yung kanyang wisdom niya. Naintindihan niyo na, kahit nakapikit yung mga mata niyo, yung apak niyo, may klarong patutunguhan. Amen? Kaya nga ako, kampante everyday. When you send all your devotions to me and to our group chat, talagang Lord, salamat. No? Kasi hindi lang ako ang magbabantay, talagang ikaw yung gumagabay sa amin. Palapakan po natin ang Panginoon. Sabi diyan sa Roma 14:17, basahin natin po. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Amen! Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Amen? Actually, iba-iba yung mga status natin ng buhay, no? Meron siguro dito medyo nasa kahirapan pa. Meron ba? Wala. Wala yan, ha? Cancer. Tapos na. Meron din siguro nasa mas mataas na estado. Pero sa akin naman, both na hindi naman sa naipamuhay ko, nakikita ko lang at naramdaman ko both. At masasabi ko, kahit alin dyan, kung wala ang Diyos, walang kapayapaan. Pero kagandahan talaga sa mga pulubi, dahil sa daming problema at mga hamon ng buhay, laging mananalangin. Amen? Ang problema lang talaga sa mga mayaman ay dahil kumpleto na sila, minsan hindi na nagpipray. Amen? Tama po ba? Correct? Ay naisip lang, saan? Parang kulang pa. Kulang na 300 para maging langga. Amen? Kaya, we are being reminded about the kingdom of God. Because in here, hindi naman talaga imposible kung malala natin yung buhay ni Haring David at saka ni King Solomon, talaga super yaman sila. Amen? Hindi rin imposible na mangyari sa atin. Nagandahan lang sa kanila kahit anong yaman nila. Ang sentro ng buhay nila at sa pamamalakad nila, Diyos. Kaya nga, sumikat si Haring Solomon kung saan siya ang pinakamayaman. Ang lahat ng mayaman pa sa mundo, pumunta pa sa kanila para mag-alay. Amen? Kaya dapat kung tayo talaga ay may pagmamahal sa kaharian ng Diyos, dapat hindi natin isipin na hanggang ganito na lang tayo, may Panginoon naman. Hindi naman ganoon. Amen? Thy will be done, O Lord. Pero lahat ng inagtatag at iniprepare ng Panginoon sa buhay, yung skills nyo, yung wisdom nyo, may patutunguhan yan. Hindi lang ito, mas lalo na para sa kaharian ating Panginoon. Kaya dito, kung gusto nyo masakop sa kaharian ng Diyos, ito yung tatlong kailangan natin alalahanin. Alamin ang kalooban ng Diyos bago mag-desisyon. Amen? Kaya nga pag may nag-aalok sa atin, kadalasan sinasabi ko, ipag-pray muna namin ng aking asawa at ng ating ministry. Amen? Kaya nga, yung anak ko, sabi niya, pa, gusto ko ng keyboard, may gusto magbibigay. Sabi ko, sino ba yan? Ano bang status niya? Baka flood control. Sabi ko, i-pray mo yan sa Panginoon. Kasi kahit hindi mo kakilala yan, kung gamitin siya ng Panginoon, okay lang, pero dapat i-pray mo rin. Pero gusto ko lang papasalamatan yung sinabi niya sa akin. Yan po yung mga kapatid. Ako bilang isang pastor, hindi naman sa ibig sabihin nakikialam ako sa inyong lahat. Pero kung kinilala niyo ako isang pastor at kinilala niyo ang Panginoon, dapat ganun din po ang gagawin. Bago kayo may desisyon, pastor, okay na po ba ito? Nagpipray na po. Kung nagpipray po kayo, okay na. Wala talaga akong pwedeng sabihin na nila. Pero yung gesture na yan, yung submission na yan, pagdating nyo sa taas, wala na talagang magiging malaking hadlang.
Kasi po, pag ilagay na kayo sa malaking authority, pag kayo'y walang submission, wag yung don't think na yung lahat ng mga tao magsasubmit siya. Kaya yung pagsasubmit nyo ay hindi yan parang ginawa kayong alipin ng kung sino mentor. You are being trained to be that someday you will be also on the show kung saan lahat ng mga tao, kahit nagpipitik ka, alam mo may submission. Kasi yung submission na yan ay hindi yan papabalakid sa kanila. It's for your safety. Amen? Kaya na ba, hindi na pwede hindi siya magsasabit. Labi na tungkol sa pera. Doon ka na magsabi, Sir, nalugi ako ng $30 million. Malayo pa lang, you have to submit. Ganito po yung obserbahan ko, bla 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 bla. Ibig sabihin, may dahilan po yan, kapatid. Kung sabihin mo, walang relation ngayon, parang wala. Pero dating ang panahon, meron talaga yan kahalagaan. Palakpakan po natin yung pagkakas. Kaya dito, kahit ministry tayo, hindi naman ibig sabihin, okay naman talaga ako. Wala naman problema yan. Pero, dapat, meron tayong hierarchy. Meron tayong submission. Nung unang punta ng bishop dito, nag-usapan. Kaya ano yung mga fraternity, kung saan lagi natin sinasabi ang sama. Pero sila nagtutulong-tulungan. Sila may komunikasyon. Pero yung mga simbahan, malapit sa Pino, wala lang pansinan. Di po ba? So, anong klaseng katuruan ng isang fraternity at saka sa simbahan? Sino ba nakasama ng fraternity dito? Hindi yung fraternity na lasingan, ha? Yung mga nasa school ba? So, tingnan din natin, kasi sa totoo lang, yung kind of leadership, we need that also in the ministry. Pag meron yan, alam nyo, walang makagagalaw sa atin. May gagalawin isa, 1,000,000 din ang gagalaw para sa iyo. Kaya pag nalaman mo, kasama yan ni Pastor, naku, hindi yung kasama yung pastor. Yung kasama pastor, untit. Mabigil na. Pero dito, hindi yung katabi mo. Amen? Sabi ko na kasi, pastor ka na. Kaya ngayon, since we are talking about the beginning, and then we are going to a new life, a new promotions in our calling, dapat ang kahatian ng Panginoon ang lagi nating susundin. Amen. Mamuhay bilang mamamayan ng langit. Okay? So, yung example natin ng fraternity, isipin natin yung sa langit. Sa langit ba nag-aaway, nagchichismisan? Wala na, di ba? Sa ngayon, hindi naman sa, grabe na si pastor, bakit nachismis, pinagkailaman. Kasi nga walang problema doon eh. Mahirap naman kung ikaw lang nandun, ikaw lang sino, kachismis mo doon. Amen? Sabi mo hindi ikaw. Dapat hanapin ang katuwiran ng Diyos. Amen? Amen. Sabi diyan, at ang kaniyang katuwiran. Amen? Oh, batukan mo katabi mo. Hindi katuwiran mo, kapatid. Ang galing mo pagdating sa katuwiran. Ang katwiran na galing sa Panginoon kailangan natin. Ang katwiran ay tamang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo at tamang pamumuhay sa harap ng tao. Kaya nga noong panahon ni Kristo talagang malilito kayo. Kasi yung mga para sa iyo, ano ba yan? Naglalakad yung mga tao mo, namumulot ng pagkain. Alam mo naman, linggo ngayon. Tapos may sabi din, susunod tayo sa mga batas. So, saan ba tayo talaga lulugar? It's very simple. Kung titignan natin yung puso ng tao at ang puso ng Diyos, kung yan ay align, actually sabi ng Panginoon, we don't need rules. If you have the right heart with God. Kasi titignan mo si Kristo, lahat ng may pagmamahal, lahat ng may grasya, doon siya. Doon talaga siya. Kaya tingnan natin yung sinabi ni Apostol Pablo sa pangalawang Korinto, chapter 5 verse 21, sabi diyan, hindi nagkasala si Kristo. Amen? Ngunit alang-alang sa
atin, siya ay itunuri na makasalanan upang pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen. Ang malinis na tubig ay nagmumula sa malinis na lugar. Ang pusong binago ng Diyos magbubunga ng tamang pamumuhay. Kaya mga kapatid, suriin niyo talaga kung kayo ba talaga yung tunay na born again. Hindi po reliyon ang born again. Kung kayo po talaga ay binuhay muli ng Panginoon. Yung pagka galitin mo, yung pagka mabilis gumalaw yung kamay mo, nabago na ba yan? Yung pagka chismosa yung pagka hindi yan dito wala na. Pag-alangan na natin para i-cancel na natin lahat. Yung nangungutang pa, yung ano pa ba? Ano po bang kadalasan ng mga ugali dito sa lupa? Ha? Wala? Mga utang? Amen? Para makancel na natin lahat. Sabi nga ni Bea kanina, yung mga, ano yun eh? Generational curse. Yung generational curse na hindi talaga totoong born again. Yung totoong pagbabago, hindi yan pwede sabihin mo, Pastor, nag-Bible study na ako, pwede na akong patawarin. Hindi ba? Dapat mayroon talagang switch 180 degrees, 360. Pabalik ka sa original eh. 180 lang. Amen. Una, talikuran ng kasalanan. Amen? So lahat ng naisip mong ginagawa mo sa araw-araw na kasalanan, hindi masaya ang Panginoon niya. So, dapat talikuran mo. Ano pa ba? Amen? Mamuhay na yung may integridad. Amen? Kaya nga nung kahapon, talagang nagsabi ako sa mga pulis na kasama may hingi ng tawad kasi kung bumili ako ng pagkain ni Luki, matagal ako hindi nakadaan ng kaling yun. Hindi parang pwedeng mag-left turn. Dati kasi may left turn sa gitna yan sa Galiares. Wala. So, wala naman sa sasakyan. So, left turn ako, sus, may dala akong pulis. Para ako yun. Sabi ko, Sir, sorry sir. Okay naman, maamin naman ako. Pero yung pagdating na sa kukunin yung driver's license, parang sabi ko, ay nangingin naman ako patawad sir. Actually, si pastor ko ako na life coach na ano. So, nag-sorry ako ng mga pulis. Sabi ko, dapat kung gusto mo kasi integridad, dapat sa atin nagkasiguro. Pero honest mistake talaga yun sa atin. Actually, turo nga doon sa PNP, yung mga chief of police, may makahuli, talagang hulihin talaga kami. Pero sila na maglayan. Basta hulihin lang talaga, kasi walang exemption eh. Pero, willing naman sana ako, kasi lang, pinagbigyan din at nakalampas din. Kaya sabi ko sa mga pulis, patawarin niyo po ako dahil parang hindi maganda sa isang life coach na natutulong ka ng mga mabuti tapos ikaw yung gumagawa. Unang-una, nakita talaga sa akin yung guilt ko, yung conscience ko. Kaya na sinabi ko to, hindi dahil pwede pala tayo kundi hindi talaga mabuti na bilang isang nagtutulong tayo sa mga salita ng Panginoon na hindi talaga natin isabuhay. Kaya kung ganyan ang gawin natin, talaga marinig mo yung transformation nila dahil alam nila na ikaw mismo nagtutulong ay mayroon talagang laman dyan sa buhay. And I pray for that, all of you, na mangyari sa buhay ni Jesus. Amen?
Tapos ipakita si Kristo sa asan at ewa. Ganun lang po. Kahit anong mangyari sa buhay natin, magpakumbaba lang tayo lagi. Kahit galit ka na, smile pa rin. Amen? Kahit pumutok na, smile pa rin. Amen? Forgive pa rin. At alam niyo po, magiging lifestyle na hindi naman parang ano yan na magic na talagang magbabago. So, kahit anong asar ang gagawin nila sa inyo, kagaya nung isang araw nag-meeting kami dahil preparation ng Bible quiz. So, daming mga negatibo pa. Ano na yan? Nandito tayo sa Bible quiz na eh. Ipakita natin na talaga tayo ang bearer ng Panginoon. Kaya natapos ang meeting ng may kagalakan. Nagkaroon at naramdaman nila yung integridad ng Panginoon na hindi posible talaga mamuhay sa bawat isa. Kaya sabihin mo sa kapatid, ikaw yun kapatid. Amen? May integridad ka. Kaya nga, pag may mga hamon sa buhay niyo, no? Huwag niyong isipin na, Lord, bakit may problema ganito? It's because tinitest kayo ni Panginoon kung tinalikuran niyo ba yung kasalanan. Amen? Kung namuhay ka ba ng may integridad at talaga bang si Kristo ang may-ari sa buhay. Bahala na kung lagi sinasabi, dati ikaw ganyan. Yan. Kaya na, yung old ay binibury na. Kung ayaw pa nila binibury yun, hindi sa kanila na yun. Pag-pray mo na lang. Amen? Kaya sabi dyan sa Matthew 5 verse 6, basahin niyo mga kapatid. Mapapala ang nagugutom at nauuhaw sa Kanya. Amen. Naintindihan niyo? Yung hindi yung natatakot yung mga taong makikita, nandito naman itong aborido. Pinakita nila, peacemaker ito. Salamat at nandito siya. Amen? At last, magtitiwala sa paglalaan ng Diyos. According sa Matthew 6:33, sa last part, ang lahat ng ito ay idaragdag sa inyo. Ito yung lahat ng gusto ng tao eh. Ayaw mo muna. Ito yung gusto nila at ang lahat ng ito ay idaragdag. Siguro madali na lang itong pag-uusapan, no? Kasi ang sabi niya, ipinapangako ng Diyos ang kailangan. Di ba? Kaya hindi pwedeng putulin yung kanina kasi ito sigurado ko. Pero dapat maranasan mo yung 4 na punto bago ito. Hindi ito luho kasi. Ang pagpapala ay sumusunod na tamang prioridad. Alam niyo po, kala mo noong una, yung lahat kong ginagawa ay simple lang. Nung itong lahat ay pumuputok na lahat sa kabutihan ng Panginoon, sabi ko, paano ko na ito gawin? Dati parang ano lang eh, maliit pa ito ministry, wala pang nilitipid. Ngayon, dumami din ang sakit sa ulo. Nagtutulong sa eskwelahan. Hindi lang, 2 eskwelahan lang. Ngayon, ilang eskwelahan, pumutok. Ngayon, sama tayo sa CSO. Nagkiklik, umabot na tayong probinsya. Amen? May kunting negosyo dati, pumutok din. Kaya ngayon, kaya mag-ingat kayo sa mga hinihing. Amen? Kasi talagang ibibigay ni Lord kung gawin nyo lang kung saan ito nakakaayon. Kaya time na to discipline. Time na to trust the Lord. Time na to bless others as well. Kaya nga, ang hamon ko lang sa inyo, habang nandyan po kayo, you must know the right way of living and connecting to people. Amen? Amen? Amen. Sabi nga dyan sa awit 23:1, ang Panginoon ang aking pasyon. Hindi ako magkukulang. So, ibig sabihin, kahit anong problema ang nababanggit natin sa 1.14, talagang may magandang mangyayari sa buhay nyo. Amen! May maganda at may maganda. Sabi, Pastor, wala pa. Diyos, 4 na taon pa na tayo eh. Bakit kayo makikumpara sa ibang ministry? 50 years. 5 generations na yan eh. Mga tuhod na. Yung naglilid sa simbahan. Kayo yung pillars nito. Yung pillars talaga maraming chap-chap talaga yan mga kapatid. Kasi siyempre, pagdating ng panahon, maraming ikwenta tayo. Marami tayong pinagdaanan. Hindi ito yung parang
nananalo ng sitwasyon nila, merong away, merong challenge, mayroong luha, may dugo. May mga pag-aaway. Amen? Pero hindi yan hinayaan ng Panginoon para sabihin natin na malayo tayo sa hinayaan ng Panginoon dahil alam natin na nandyan siya. Alam natin na walang mangyayari kung hindi natin siya kikilanin at hindi tayo magdidepende sa akin. Pagpaka na tayo buhay ng Diyos. Amen? Parang batang kasama ang ama ay hindi nag-alala sa daan. Nagtitiwala siya na may gumagabay sa kanya. So kung kanina, nilagay ka sa malayo, ngayon naman, ang simple lang. Kung tayo naglalakad at hawak mo nanay-tatay mo, kahit contract yung dadaan dyan, 10-wheelers, walang taba. Pero pag ikaw lang yung naglalakad, no? Kahit kanino mo mismo, natatakot ka. Ganyan lang po. Pag tayo po'y magtitiwala, talagang inalaan ng Panginoon yung kanyang pagka-Diyos. Pag sabihin mo na siya ang Diyos, hindi matatapos ang buhay mo sa pag-name or sa pag-identify ng lahat ng kabutihan at lahat ng mga pagpapalang ibibigay ng Panginoon sa ating mga kapatid. Kaya dapat palitan ang pag-alala ng pananampalataya. Amen? Church? Lalo na nasa kagitnaan ngayon ng mga hamon, maraming babayaran, maraming pangangailangan, palitan ang pag-alala ng pananampalataya. Let the faith be known to us. Be known to God. Sumunod! Amen! Kahit hindi pa nakikita ang sagot. Kaya nga kami, pag may utos, may sasabihin kayo, automatic, huwag nang magrason. Do it. Kahit sabihin nyo, parang hindi tama yung sinabi pa, just do it. Amen? Again, sumunod. Kahit hindi pa nakikita. May sinabi pa si Pastor, nung magdahil ka doon sa ilog, wala naman, di ba? O maghiga ka din sa gitna ng kalsada, wala naman. Pero subukan natin, pwede subukan natin. Wala naman. Walang hindi maganda ang ibibigay sa sabihin ng mga alaga ng Panginoon. Sumunod kahit hindi pa talaga nakikita ang sabi. At magtiwala sa panahon at paraan ng Diyos. Dito ninyo ma-experience yung bunga ng sakripisyo nyo ng inyong araw-araw ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Amen? Kasi po, sabi nga yan, magtiwala sa panahon ng paraan ng Diyos. Ibig sabihin, may panahon talaga na wala si pastor, wala yung asawa nyo, tapos may mangyayari, pero dahil nabasa mo sa salita ng Panginoon, amen? Yes. Magawa niyo ang dapat niyong gawin. Amen. Naintindihan o naintindihan? Naintindihan. Kaya sabi niya sa unang Pedro, chapter 5, verse 7, tayo lahat, magtiwala kayo sa Kanya at ang lahat ng inyong kapangyarihan. Dahil dyan po, makukuha natin talaga ang gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Ang tunay na bagong simula itong buwan ng Enero ay hindi pagbabago ng lugar. Amen? Kundi pagbabago ng iyong prioridad. Sino ba talaga ang prioridad ng kapatid? Kasi may iba kasi, pastor, prioridad nila Panginoon. Siguro dahil akala na pag magsimba tayo dyan, bibigyan ng bigas. Lalo na sa mahilig mag-evangelism ng nagpapakain. Di ba? Pagpunta doon, siguro bigyan natin bigas. Kasi nung nag-evangelism, nagpapakain eh. Kaya, mag-ingat din po tayo. Kasi ang dapat talaga nilang maintindihan is yung hindi naman talaga masama din na hindi tayo magpapakain dahil nagpapakain na si Kristo. Pero dapat sa una, sa gilid at sa likod ng pagpapakain galing sa grasya at pagmamahal ng ating Panginoon. Hindi sa pastor, hindi sa inyong kabutihan, hindi sa inyong sakripisyo, hindi sa ministeryo, kundi dahil kay Kristo tama. Amen? Kapag ang Diyos ang una, ano mangyari?
mawawala ang takot. Magiging malinaw ang direksyon ng iyong buhay. Dumarating ang sapat na pagpapala. Siguro sa akin, I'm so blessed to say na pasado ako at naramdaman ko itong lahat ito. And I pray to God na hindi lang ito para sa akin, kundi sa ating lahat at sa lahat ng mga tao na gustong abutin ng Panginoon. Amen? Kaya ang hamon natin, amen? Sige. Kapag ang Diyos ang una, nawala ang takot, di ba? Nagiging malinaw ang direksyon. Dumarating ang sapat na pagpapala. Meron na kayo dyan? Meron na? By faith? Meron na? So next year, kung saan, kailan babalik ang mga kahit sino dyan, meron na tayong mga magandang balita to manifest kung gaano talaga kabuti ang Panginoon sa atin. So ang hamon natin sa araw na ito, ano ba talaga ang una mong hinahanap ngayon, kapatid? Ano ba talaga? Seguridad? Sige, paano? Tagumpay? Kaginhawaan? O ang Diyos? Sino nga ba ang pinupuntahan niyo dito? Sino ba ang sinasamba niyo dito? Sino ba ang hinahanap niyo araw-araw? Yan ang tanong sa atin ngayon. Sa buwang ito, we are being asked to align ourselves to the will of God. Busog na po tayo sa salita ng Panginoon. Nakikita na sa Panginoon ang mga ginagawa natin, mga sakripisyo natin. Pero ang tanong ngayon, ano pa din ba ang ating priority sa buhay ng bawat isa? Again, seguridad ba? Ano bang ibig sabihin ng seguridad? So, wala akong kahit pa siguro magpa-insure ng 5 million, wala pa rin kasiguruhan. In short, yung seguridad, I don't think mahanap natin yan kung wala ang Diyos. Tagumpay, hawan ko lang. So nakikita ko ngayon sa social media, nalaming matatagumpay pero hindi pa naman tumitigil. Patuloy pa rin sila, no? Kaginawaan, ganun din. Pero pag ang Diyos, meron ka sa puso mo, meron ka sa buhay mo, meron ka sa pamilya mo, I'm quite sure meron tayong peace. Kaya ang talata ng hamon natin sa Joshua 24 verse 15. Sige, basahin natin, kapatid. Pumili kayo ngayon kung sino ang inyong pagpapalay. Amen? Kaya, I believe, since atin na po ito napag-usapan, napakinggan natin ang mga salita kung saan naayon ang mga katuruan ito, I pray na ito'y tatalab sa puso ninyo. And mind you, as your servant, as the man of God, I will assure that I will assess these things unto you for the glory of God. Kaya sabi pa dyan, magsimula kang muli kasama ang Diyos, kapatid. Amen? Sabihin mo sa kapatid mo, sa kaliwat kanan, magsimula kang muli kasama ang Diyos. Ibalik ang Panginoon sa unang lugar. Make Jesus as our priority. Sabi nga dyan, lagi natin itong binabasa, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Amen? Let's declare, kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Amen. Bagong ng nilalang. Wala ng arthritis, wala ng high blood, wala ng kahit anuman. Lalong-lalo na sa ating spiritual attitude and character towards God and towards His people. Let us all stand. Let us all praise the Lord. Then guys, ito pa rin tayo sa Villa Florida of Bohol. Inyo na po ang mensahe ng Pastor Ante Kalipusan tungkol sa Seek First the Kingdom or Seek First the Kingdom of God. Kung gusto niyo yung video ito guys, just like, share, subscribe, click the bell icon para updated kayo sa mga videos i-upload ko pa. Bye!